November 11, Lunes, magandang umaga po. Personal na naranasan ng aming GMA News team ang hagupit ng bagyo sa Palo, Leyte na napinsala rin ng storm surge o daluyong. Nang humupa ang baha, tumambad sa kanila mga nagkalat na mga gamit, pati na labi ng mga biktima. May news to go si Micaela Papa. Ang nagngangalit na tunog ng hangin at ulang dala ng Super Typhoon Yolanda nang humupa, nakabibinging katahimikan. Ang isang mayabong na komunidad sa isang iglap, mistulang nabura sa mapa. Tangay ang mga ari-ari ang ipinundar ng maraming taon. Mga buhay at pangarap. Ang batang si Mark Steven Alba ang tanging nakaligtas sa kanilang pamilya. Yung tubig, pumapasok na sa bahay namin, tapos inanod kami palabas. Nakahawak na kami sa grills dyan ng bintana. Tapos marami kami kasi. Tapos paghampas ng alon, naanod din yung grills sa lakas. Tapos hiwa-hiwalay kami. Ang karanasan ni Mark Steven kapareho lang sa kwento ng iba pang taga Palo, Leyte. Malimit daw na hinahagupit ng bagyo ang kanilang bayan, pero nangyari ang di nila inakala. Dito sa may dalampasigan sa Palo, Leyte, pinaka-nararanasan ang hagupit ng bagyong Yolanda. Halos mag-zero visibility na nga dahil sa lakas ng hangin at ng ulan. At hindi naman nakita ngayon, di kalayuan ng direng dagat at napakataas ka ng alon kasi umabot ng 5 hanggang 6 na metro. Ang babaeng ito na nasa bintana ng aming tinutuluyang hotel, muntik nang matangay ng malaking alon. Ang aming news team naman, nagpa siyang umakyat sa ikalawang palapag ng hotel. Sa lakas ng hangin, nabasag ang mga salamin at bumagsak ang mga kisame. Nagsiksikan lang kami sa isang sulok ng kwarto, nagdadasal para sa aming kaligtasan. Tanghali na nang humupa ang baha at ito ang tumambad sa amin. Bahay na gawa sa kahoy, gawa sa simento, wala na talagang nakaligtas dito sa bagyong Yolanda. Ito din bayan ng Palo sa Leyte, tila nabura na sa mapa. Nagkalat ang mga bangkay sa daan at tabing dagat, karamihan sa kanila mga bata. Ang isang bangkay nakakapit pa sa gate ng isang bahay. May ilang nagtago sa loob ng sasakyan. Bakas sa kanila ang hirap na pinagdaanan sa huling sandaling pakikipagbuno para mabuhay. Micaela Papa, GMA News.